akong tawagon no ang magkanta sa ato ang special. Ang magkanta karon nga gabi kay si Sister Nellen o si Sister Diana. So silang duha mag-duet. Let's prepare our hearts and our minds to the preaching of God's Word. Amen? Church members, palihog ko sa share sa inyong mga Bibles sa atong mga bisita. Do you have your Bibles with you tonight? Say amen ba? Labay yung mga Biblia. I want to see your Bible. Ipataas yung mga Biblia. Okay, let's make sure we have Bibles, ha? Baptista. Ang Baptist may gala kay lover of God's Word na. Amen? Oo. We always hold the Bible because for us, the Bible is the final authority for our faith and practice. So every time we come here in church, dalhon ginato ato mga Biblia. So before tanin ninyo maminaw sa pulong sa Dios, ako ang tawagon si Sister Nellen o si Sister Diana para sa paghatag og special number. Kay palihog ko ladies. In Christ alone will I glory, though I could pride myself in battles won. For I've been blessed beyond measure, and by His strength alone I'll overcome. Oh, I could stop and count successes like diamonds in my hands. But those trophies could not equal to the grace by which I stand. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said on me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. In Christ alone do I glory, for only by His grace I am redeemed. For only His tender mercy could reach beyond my weakness to my need. And now I seek no greater honor in just to know Him more, and to count to my gains but losses to the glory of my Lord. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said on me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. In every victory, let it be said on me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. Amen. Are you blessed? Praise the Lord. Salamat no Sister Nellen o Sister Diana sa inyong gikanta karon nga gabi. Karon nga time ako hangyon tamo sa pagtindog. Magatindog kitang tanan. And let's take our Bible to the book of Psalms. So let's go to Psalms chapter number 65. Psalms chapter number 65. And magbasa ta diha mga igala sa versikulo 2 ug sa versikulo 4. Psalms chapter number 65 para sa ato ang Bible study karon nga gabi. Ang mensahe
nga ato ang pagatun-an karon is access to God gives us the privilege to approach God. Access to God gives us the privilege or the blessing to approach God. Psalm chapter number 65 in verse number 2, ang pulong sa Diyos nagsulti din sa ato, O thou that hearest prayer, unto thee shall all flesh come. Iniquities prevail against me. As for our transgressions, thou shalt purge them away. Verse 4, Blessed is the man whom thou choosest, and causest to approach unto thee, that he may dwell in thy courts. We shall be satisfied with the goodness of thy house, even of thy holy temple. Let us pray. Father in heaven, salamat kayo sa mga verses, ug salamat sa mensahe. Salamat sa imong makatawhan, nga adunay willing nga dalunggan Ginoo kasing-kasing nga maminaw sa imuhang pulong karon. Speak to everyone, Father, this evening and encourage us, transform our lives by the power of your word. Help me, Lord, tonight as I speak. I pray this in Jesus' name. Amen. Salamat ug magalingkod kitang tanan. Kung maghisgot kita og access, what does that word access mean? Ang word access, may gala, is simply the right to enter. Okay? Kanang naa kay katungod nga musulod. Kay balo ba mo nga sa Biblia, during the time of kings mga higsoon, ang tao or ang ordinary nga tao, pag dili siya tawagon sa hari dito sa iyang balay, wala siya'y kaning access or right nga musulod or muadto sa balay sa hari anytime he want. Okay? Sa Biblia, in the book of Esther mga igsoon, ang usa ka example diha, katong time ni Queen Esther nga sa diha nga kato si Kuan, kalimut ko sa name atong isa nga gusto niya pamatyon ang katong mga Hudyo. Ingon na si Mordecai ay naghangyo siya to kay Esther kung pwede nga istoryahon niya ang hari. Now this is what Queen Esther Maygala said in Esther chapter number 4 in verse number 16. Moadto ta dali diha sa Esther chapter number 4 in verse number 16. Ang pulong sa Dios nagsulti diri Maygala sa Esther chapter number 4, nana mo diha? Okay. Tanawan yun diri Maygala sa Esther chapter number 4, wa pa ko nakabot. In Esther chapter number 4 in verse number 16, here's what the Bible says. In verse number 16. Nagingon si Esther, Go, gather together all the Jews that are present in Shushan, and fast ye for me, and neither eat nor drink 3 days. So naghangyo siya, nanawagan siya sa tanan nga mga Hudyo, nga magpuasa para sa iyaha. Dili kuno sila magkaon, dili sila mag-inom, sulod sa 3 ka adlaw, gabii ug adlaw, no? Tanawa din ang sunod nga gisulti niya. I also and my maidens will fast likewise. Kay ngano man, unsay iyang buhaton? Naay buhaton si Esther diri nga risky kayo. Tungod kay dili siya lawful nga buhaton sa usa ka tao, even ang queen. Nag-ingon mga higala si Esther diri sa verse number 16, and so will I go in unto the king. Tanawang sunod, which is not according to the law. And if I perish, I perish. So sa una din nga panahon mga higala,
if you go to the house of the king uninvited, ang kuan ana, ang price ana is kamatayon. Patyon ka. Unless mga higala, ipataas sa hari ang iyang scepter and gitagaan ka og approval, pwede ka musulod diha sa balay sa hari. Now si Esther mga higala, muadto siya dito sa balay sa hari nga wala siya maigsoon gipatawag sa hari. Wala siya gi-invite sa hari. So siya lang mismo muadto dito sa balay sa hari, sa iyahang room, sa iyang palace may gala. Kaya nga naman maigsoon, naa siya'y petisyon. Naa siya'y hangyoon. Naa siya ihangyo para sa hari. So mao na nga si Esther nagsulti siya, if I perish, I perish. Kay balo si Esther nga pag wala ka gi-invite sa hari, unya muadto ka dito sa iyahang balay, ang price ana, ang kapalit ana, ang consequence ana, or ang punishment ana, according to the law, kay patyon ka. So, sa una nga mga panahon mga higala, even in our time right now, okay, kanang mga tao nga naay mga power, no? Like for example, presidente. Dili ka basta-basta mga higala, nga maka-adto dito sa Malacanang unya anytime nga gusto ka nga muadto dito sa office sa presidente, mabuhat nimo na siya ingon ana, dili ba? Bisan man gani mga higala no, kanang manawag ka, like for example manawag kag kalit, kasagaran na ang mutubag ana sa imo dili ang presidente, nana siya mga kasi tawag na, mga kabinete or mga officer niya, no? Yung nana, no? Mo to si secretary siguro niya, mo na mutubag. Unya, kung musulti ka mga higala sa katong usa sa iyahang mga kuan niya, officer niya, nga pwede ko mag-set og appointment sa president. Pwede ko muanha din ha, unya. Now, for sure mga higala, ang isulti atong kuan, kinsa man ipalihog. No, dili ka pwede mo kuan diri mo anhi diri, dili ka pwede nga mo adto sa office sa president. Kaya nga naman wala ka gipatawag. Dili ba no? So bisa may galakita no sa mga ordinary nga mga tao, dili ta basta-basta makaadto dito sa office sa presidente. Unless kung gipatawag ta mga higala. So nakita ninyo mga igsoon, pero tanawa kung ang manawag sa presidente ang iyang anak. Example lang. Iyang anak. Bisan pa kinsay makatubag ana, kung ma-recognize sa usa sa iyang mga officer nga ang nanawag ang iyang anak, bisan pa anytime, any day mga higala, pwede ang anak makaadto dito sa office or sa balay sa president tungod kay anak to sa president. Tama? Welcome to siya. So katong anak sa president, nato siya access. Katong dili anak, unya wala gipatawag sa presidente, wala to sila'y access mga higala. Nasabtan ninyo? So when we talk about access, ang buti pasabot ana is kanang naa kay approach, kanang naa kay katungod nga musulod mga higala. Okay? Now, diri sa atuang gibasa sa atuang text in Psalms chapter number 65, nagsulti ang pulong sa Ginoo dinhi mahigala in verse number 4, "Blessed is the man whom thou choosest." Now, we know that in the Old Testament, ang mga chosen people sa Dios kay ang mga Israel, dili ba? And the Bible says in Psalms chapter number 33 verse number 12, iabri niyo mga Biblia mga higala sa Psalms chapter number 33 in verse number 12. The Bible says, "Blessed is the nation whose God is the Lord." Sorry, mo ba niya? Yes. Whose God is the Lord, and the people whom He hath chosen for His own inheritance. Now, nasayod ta mahigala that the children of Israel are God's property. They are the chosen people of God. Pero kita dati sa unang panahon, dili kita mga pinili sa Diyos. We are enemies of God.
But thanks be to God mga higala, nga tungod bano sa gibuhat sa ato ang Ginoong Hesukristo. After Jesus died and buried and was, human nga nabanhaw siya gikan sa iyang pagkamatay mga higala, human nga nabanhaw siya, ingunana, ang pwede na nga mahimong mga katawhan sa Dios, mga pinili niya katunang mga tao nga mituo ug midawat kay Ginoong Hesukristo. Amen. In 1 Peter chapter 2 verse number 9, mabasa nato dinhi ang pulong sa Dios sa 1 Peter chapter 2 in verse number 9. O gingunani ang gingon sa pulong sa Dios. Sa Old Testament, ang mga chosen people sa Dios ang mga Israel. Sa New Testament, human nga namatay si Kristo ug nabanhaw siya, ang mga chosen people na sa Dios ang katunang mga tao nga nagbutang sa ilahang faith kay Ginoong Hesukristo. So they are now, sila na ang nahimong mga chosen people sa Dios. So wala na'y Hudyo, wala na'y Gentile mga higala. Bisag kinsa, either ang tao Hudeo siya or Hintil siya, basta may dawat siya kang Ginoong Hesukristo diya sa iyang kasing-kasing, mahimo siyang anak sa Dios o pinili sa Dios. Amen? Tanawa din in 1 Peter chapter 2 verse 9. Ang pulong sa Dios nagsulti diri sa atua, but ye are a chosen generation. Kinsa ang gina-refer ni Peter diri? You are a chosen generation. Katuning mga tao nga nagdawat kay Ginoong Hesukristo. Kita ni, amen? Sa una, dili ta mga igsoon pinili. Karon pinili na ta. Amen? The Bible says verse 9, but ye are a chosen generation, a royal priesthood, an holy nation, a peculiar people, that ye should show forth the praises of him who hath called you out of darkness into his marvelous light. So the blessing of being a part of God's family is this, my gala. It causes us to approach unto God. Pwede na kita mga higala maka-approach sa Ginoo. Pwede na ta mga higala makasulod diha sa dapit sa lugar sa Ginoo mga igsoon. Pwede na ta makasulod sa Holy of Holies. Amen? Because in the Old Testament, when kung ikaw magtanaw ka sa Old Testament, katong panahon ba no nga mag-offer or maghalad sila og sacrifice para sa ilang mga sala, ang ilang sacrifice ihatag nila sa priest. Ang high priest lang ang musulod dito sa holiest place sa temple mga igsoon, or which is called the Holy of Holies. Kay nga naman, siya lang ang gitagaan o katungod sa Dios nga mo approach sa iyaha. Ang uban nga mga tao wala sila'y access sa Dios. Only the high priest mga higala. Amen ba? Now, si Lord Jesus Christ nagsulti siya in the New Testament, di ba nagyong si Jesucristo, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Amen? Si Kristo ang dalan, ang kamaturan, o ang kinabuhi. Si Jesus nagsulti pud siya, walay bisag kinsa nga makaadto dito sa amahan, kung dili muagi sa iyaha. So para di ay mga igsoon, ang tao magkaroon siya og access diha sa Dios Amahan, kinahanglan siya muagi una diha kay Ginoong Hesukristo. Okay? So si Ginoong Hesukristo ang bridge para ang tao makaduol diha sa Dios, para ang tao makasulod diha sa kanang throne of grace mga igsoon. Si Jesus Christ ang pamaagi. Si Jesus Christ ang dalan para ang tao may access diha sa Dios. So unsay but pasabutan na? Well, ang tao kinahanglan gyud siya maluwas. Okay? Kay pag ang tao dili maluwas, ang gingon mga higala ni Ginoong Hesukristo,
walay makaadto bisag kinsa sa akong amahan kung dili moagi sa akoa. So ang gibuhat din ni Jesucristo para ang tao magkaroon siya og access diha sa Dios or para maka-approach na ang tao diha sa Dios mga higala, si Jesus Christ mismo ning sulod siya diha sa Holy of Holies, daladala niya ang iyahang dugo. And He made an atonement for our sin. Aron mga higala, ang tao pag mudawat og mutuo sa gibuhat ni Ginoong Hesukristo, magkaroon siya, makadawat siya og kanang access diha sa Dios. Matagaan siya og katungod sa Ginoo nga makasulod siya diha sa Holy of Holies og siya mga igsoon ma-enjoy niya ang iyang fellowship sa Ginoo. Kay ang tao bihano nga makasasala, ang tao nga dili luwas mga higala, wala biya na sila'y relasyon sa Dios. O kung wala sila'y relasyon sa Dios, wala po na sila'y gitawag nga fellowship sa Ginoo. So ang tao pag dili siya save mga igsoon, wala dili niya ma-enjoy ang iyahang communion sa Ginoo kay nganuman wala pa siya'y relasyon sa Ginoo. So para ang tao magkaroon siya og kanang fellowship sa Dios og naa siya'y ticket nga pwede siya makig-uban sa Dios og ma-enjoy niya ang iyang pakigdait diya sa Ginoo, kinahanglan og dapat kana nga makasasala muagi siya kay Ginoong Hesukristo. It is mga igsoon pinaagi sa iyang faith kay Lord Jesus Christ nga kana nga tao magkaroon siya og kanang access diha sa Dios. Amen ba? Now, tanaw nato sa Hebrews chapter 9 in verse number 7. In Hebrews chapter 9 verse number 7, mabasa nato dinhi mga igsoon kung unsa ang gibuhat sa atuang Ginoong Hesukristo. In Hebrews chapter 9 in verse number 7, the Bible says, okay, in Hebrews chapter 9 in verse number 7, now in the Old Testament, mao ni ang ginabuhat sa high priest. But into the second went the high priest alone. Ang refer diri nga second ang katong ikaduha nga part sa temple. Okay, na may duha ka bahin ang temple. Ang una nga bahin inigsulod sa priest, ang kana nga bahin gitawag siya the holy place. Okay? Now diha sa temple na ay mga ga-minister diha, mga priests o high priest. Ang mga priests, they are only allowed in the holy place. Now sa ikaduha nga bahin sa temple na ay gitawag diha the Holy of Holies. Isa lang katao ang allowed nga mosulod diha. Ang allowed lang nga mosulod diha sa Holy of Holies ang high priest lang. Okay? Nasabtan ninyo. Now, giingon diri sa Bible in verse number 7, but into the second, it refers to the Holy of Holies, went the high priest alone, siya lang usa, once every year, not without blood, which he offered for himself and for the errors of the people. So ang ginabuhat anang high priest once every year, musulod siya sa Holy of Holies, unya maghimo siya og kanang atonement para sa sala sa nation Israel. Nasabtan ninyo? Ang atonement kay mauna ang kanang pagtabon sa sala, forgiveness of sins. Nasabtan ninyo mga igsoon. Now, karon in the New Testament, si Jesus Christ na ang nahimo nato nga high priest. So si Jesus Christ, isip high priest nato, iyahang gidala ang iyang kaugalingong dugo dito sa Holy of Holies sa langit, sa mercy seat. Unya dito sa mercy seat, mga igsoon, dito
sprinkle ni Jesus Christ ang iyang dugo para sa mga sala sa tao. Okay? So gibuhat to ni Jesucristo kausa lang kahigayon. O katong gibuhat ni Jesucristo nga ihang gi-sprinkle, gipisik iyang dugo dito sa mercy seat sa langit, mga igsoon, gibuhat niya to para sa tanan nga mga generation. Amen? Now, tanawan ninyo in Hebrews chapter number 9, in verse number, tanawan ninyo may gala in verse number 7, in verse number 11. Gingon din sa Bible. But Christ, okay, verse number 11. But Christ, being come and high priest of good things to come, by a greater and more perfect tabernacle, not made with hands, that is to say, not of this building, neither by the blood of goats and calves, tanawang sunod, but by His own blood, He entered in once. Asa? In the holy place. Asa na dapita? Dito sa langit. Okay? Into the holy place, having obtained eternal redemption for us. Ang rason nga nung sprinkle ni Jesus Christ ang yang dugo dito sa holy place sa langit, mga igala, para di ay to sa ato ang kaluwasan. Para to sa ato ang redemption. Amen? Para to sa ato ang salvation, mga higala. So si Jesus Christ ang dalan. Walay bisag kinsa nga tao may approach sa Dios, makaduol siya directly sa Amahan tungod kay ang tao makasasala. He or she must go to Jesus first. Amen. Kay si Jesus Christ, mga higala, nagbayad na siya para sa tuang mga sala. Ang iyang dugo, ang iyahang gibayad. Nasabtan ninyo? O katong iyang dugo, mautos siya'y kanang pagtabon sa atong mga sala. Whoever received Jesus Christ sa ilahang kasing-kasing nila will receive forgiveness of sin and will be saved. Amen? So pag ang tao mahugasan na sa dugo ni Jesus Christ, then he will be declared justified. Amen. Nganong justified na? Kay natabunan na ang iyang mga sala sa dugo ni Kristo. O kanang dugo ni Kristo nga naghugas sa iyang mga sala, that give him access to God the Father. Mao na ang tao nga giluwas sa Dios, na siya'y access sa throne of grace, mga higala. Amen? Tungod sa kaluwasan ngayang naangkon diha sa iyang kinabuhi. Amen? Nasabtan ninyo ang mensahe? So in the New Testament, when a person gets saved, diha siya magkaroon og access. Pag ang tao dili pa siya saved, mga higala, kay balo ba mo nga dili siya dunggon sa Ginoo? Dili dunggon sa Dios, mga higala. Except lang kung ang iyahang i-pray, maghinulsol siya sa iyang sala ug dawato niya si Ginoong Hesukristo. Because God will not hear sinners. Because God is holy. Okay? I-open niyo mga Bible in John chapter 9. Let me show you that verse. In verse number 31. In John chapter 9, in verse number 31. Dili na tumabasa nga ang Dios dili siya mamina og mga makasasala. The Bible says in John chapter 9, in verse number 31. Kung nakaabot na mo, say amen. The Bible says, now we know that God heareth not sinners. So ang tao dapat may gala, maluwas gid siya una. Dapat ang iyahang sala mahugasan sa gid na, malimpyuhan gid na ang iyang sala una.
in order nga dunggon siya sa Dios Amahan. Amen? Kay balo ba maunsa lang ang dunggon og dawaton sa Dios? Unsa lang ang prayer nga dunggon og dawaton sa Dios diha sa kanang unbeliever? Kanang mangayo siya og pasaylo og dawaton niya si Ginoong Hesukristo sa iyang kasing-kasing. Gawas na may gala, wala na siya privilege. Kay wala siya access pa mga igsoon. Kay dili pa siya luwas. Dili pa siya anak sa Diyos. Wala pa siya relasyon sa Diyos. Ang Diyos dili pa amahan niya. Siya dili pa siya anak sa Diyos. So siya kaaway pa siya sa Diyos. Siya na pa siya na ilalom sa kapungot sa Diyos. So para ang tao nga unbeliever or unsaved, makadawat siya og access, may katungod siya na siya madawat nga katungod, nga ma-enjoy niya ang iyang fellowship sa Ginoo. Dapat muagi sa gyud siya una kay Ginoong Hesukristo. Kay kung dili muagi ang makasasala diya kay Ginoong Hesukristo, hangtod nga naa siya diri sa kalibutan, wala siya'y access sa Diyos Amahan. Jesus said, "No man cometh unto the Father but by me." Kung gusto ka magkaroon og kanang right nga makauban nimo ang akong amahan, kinahanglan muagi sa kauna sa akoa. Muna tanan nga tao karon diri sa kalibutan, muagi gyud sila una kay Ginoong Hesukristo. O kanapod nga access nga madawat nila sa Dios, mao po na siya mga igsoon ang magdala sa ilaha dito sa langit. Amen? Amen. Kaya nga naman si Jesus Christ man ang dalan padulong sa langit. So diha nato nasabtan mga igsoon nga ang katulang gyud di ay mga nagdawat na kay Ginoong Hesukristo og mga na-save ang may access lang sa langit o diha sa Dios. Kung dili pa siya save, wala siya access sa langit, wala siya ticket pod nga makauban niya ang amahan. Si Jesus Christ ang susi. Si Hesukristo nagsulti, "I am the door. By me, if any man enter in, he shall be saved." Amen. So, tanawan ninyo may gala, diha sa Romans chapter 5 verse number 2. Romans chapter 5 in verse number 2. And ang pulong sa Diyos, nagsulti din sa tuwa sa Romans chapter 5 in verse number 2. By whom also we have, unsa? Access. By whom also we have access by faith into this grace wherein we stand and rejoice in hope of the glory of God. So kaning access, kaning right nato or approach nato nga makasulod ta diha bano sa presence sa Ginoo mga higala, maangkon kuno nato ni pinaagi sa tuwang faith nato. Kang kinsa nga faith mga higala? Diha kay Ginoong Hesukristo, amen? Kay si Jesus Christ man may soon ang dalan. Siya ang way para ang tao makadawat siya og kanang right, katungod nga makauban niya ang Diyos Amahan. Kung dili moagi ang tao kay Ginoong Hesukristo, wa siya kanang right nga makauban ang Diyos Amahan kay di siya anak sa Ginoo. Okay? So, karon na atay access. The question is, paano mga higala, ngano man nga may access na ta diha sa Ginoo? Because verse number 1 says, therefore being justified by faith. Tungod kay luwas na ta. You see, pag save na ang tao, may access siya. Because mga igsoon, mao ni siya, that salvation, kana magong kaluwasan, mao na siya naghatag og kalinaw nato uban sa Dios. Amen? Tanawan ni verse 1.
Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, by whom also we have access. The reason may access, because we are justified na, saved na ta. O kanang salvation nato, nagdala na siya og kalinaw nato diha sa Dios Amahan. Og tungod mga igalaan ng peace nato uban sa Dios Amahan, mao na siya ang naghatag sa ato og access diha sa iyaha. Okay? So that salvation gave us peace, and that peace gave us the privilege to enter and approach God on the throne of grace. I-abre niyo mga Bible in Ephesians chapter 2, verse 13 and 14. Ephesians chapter number 2 in verse 13 and 14. Nana mo diya? Tanawan niyo da in Ephesians chapter 2, verse 13 and 14. But now, karon, apan karon, in Christ Jesus, ye, kita kuno, who sometimes were far off, layo ta, no? Kaniadto, are made nigh by the blood of Christ. Amen. Kita kuno, naduol ta diha sa Dios Amahan, tungod o pinaagi sa dugo ni Jesucristo. Naunsa din gibuhat day gani sa dugo ni Kristo? Human nga namatay sa gidala niya yang dugo may gala dito sa Holy of Holies sa langit. Ug iyang gisprinkle. Kay katong dugo, mao to siya ang naghatag og kanang naghatag og redemption nato sa atong mga sala. Mao to siya ang naghatag atonement para sa atong sala. Mao to siya may gala ang nagtabon sa atong mga sala. So ang tao pag mubutang sa iyang faith kay Jesus Christ, ang iyang dugo nga sprinkle niya dito sa mercy seat, ma-apply sa iyang kinabuhi. So ang iyahang sala di na makita kay natabunan na sa dugo ni Kristo. So ikaw nga kaniadto layo sa Dios, naduol ka sa Dios pinaagi sa dugo ni Jesucristo. Amen. So that gives you access now to God tungod sa dugo ni Jesus Christ. Nasabta ninyo mga igsoon? Natanawan ninyo mga igala in Hebrews chapter 4. Mao nakakaroon ba no? Kita no, mga saved naman ta, mga Kristohano naman ta, o mga anak naman ta sa Ginoo. Unsa ang giingon sa pulong sa Dios sa atua? In Hebrews chapter 4 verse number 16. Ang pulong sa Ginoo nagsulti din sa atua in Hebrews 4:16. Let us therefore come boldly. Amen. Let us therefore come boldly. Where? Unto the throne of grace. Ngano man may gala nga dapat may confidence na ta. Ngano man nga dapat may kanang kaisog na ta. Nga musulod diha sa throne of grace. Tungod mga igsoon, luwas na ta. Tungod kay na-apply na ang dugo ni Jesus Christ sa ato ang kinabuhi. And kay baluta because kay gibutang nato ang ato ang pagtuo diha sa finished work ni Jesus Christ, ang atong mga sala natabunan na. So karon that gives us access to the throne of grace. Pwede na ta musulod nga di ta magduha-duha. Because we know we have been washed by the blood of Jesus. Let us therefore come boldly, tanawa, unto the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Amen. Mao ni ang blessing nga nadawat para sa tanan nga mga naluwas mga igsoon. They have access. They can now enter boldly to the throne of grace. So kana nga privilege dapat imuhag yun ang mga igsoon nga pahimuslan.
Kay ikaw lang ang naay-privilege, ana. Ang mga tao nga dili paluwas, wala sila inguna nga privilege unless masave sila. Unless nga dawaton nila si Jesucristo. Unless nga maghinulso sila sa ilang sala. Kung mauna ang ilang prayer, dunggon sila sa Ginoo. Pero kung lahi nga mga butang, pangayoon nila sa Diyos, sa panahon nga na sila mga panginahanglan, dili sila dunggon sa Diyos because they don't have the privilege like the people of God, kay dili pa sila mga katauhan sa Diyos. Pero ang tao nga naluwas na, ang gingo sama sa gingon ni Jesucristo, no man cometh unto the Father but by me. So karon kay luwas na siya, pwede na siya makaadto sa Diyos Amahan. Okay, na kanang gitudlo ni Jesucristo nga prayer, bitaw the Lord's Prayer, kanang pray like this, Our Father which art in heaven, para lang na sa mga luwas nga tao. Dili na para sa mga tao nga dili luwas. Now they thought nga kana siya para na sa ilaha, pero dili igsoon. Ang kana nga prayer gagitulo sa atong Ginoong Jesucristo para lang na sa mga redeem, para lang na sa mga tao nga nanay relasyon sa Diyos, para lang na sa mga anak sa Ginoo. And Jesus taught us nga unsa man kung mag-ampo ka, always address the Father first. Amen. As a sign of respect, mga igsoon, mag-ampo ka, no, i-address siya, ingna siya, Amahan nako nga naa sa langit. Ang tao nga dili save, walay katungod nga musulti siya, no, nga amahan niya ang Diyos, kaya nga naman, dili pa siya luwas, igsoon, dili pa siya anak sa Ginoo. Pag ang tao dili pa luwas, kinsa siyang anak ka? Anak siya sa Yawa, John chapter 8, verse number 44. Pero pag ang tao, mga igalagihatag na niya, ang iyang kinabuhi sa Ginoo, gibutang na niya iyang faith niya kay Jesus Christ, sa gibuhat ni Kristo, nga namatay siya para sa iyang sala, gilubong siya, og nabanhaw siya, mga higala, og iyang gi-sprinkle iyang dugo sa mercy seat sa langit, then, mga higala, siya, mahimo siyang anak sa Ginoo. Amen? Nasi access. So, kana nga prayer para lang sa mga luwas nga mga tao. Natanawan ninyo, mga higala, nganong naman tay access karon sa Amahan? Because of Jesus. Because of Jesus. Tungod sa tanawa, gibuhat ni Kristo. Unsang gibuhat ni Kristo? Namatay siya, gilubong na banhaw siya. Kung wala si Kristo namatay, gilubong na banhaw, wala tay access hangtod sa hangtod sa Diyos. Tanawan niyo Ephesians chapter 2 verse number 18. Ephesians chapter 2 in verse number 18. Ephesians chapter 2 in verse number 18. Nana mo? Ang pulong sa Diyos, nagsulti din, magbasa tayo mga higala. Ephesians chapter 2 verse number 18. Magbasa tayo kusog ha? Ephesians chapter 2 verse number 18. Kung nakabot na mo diha, say amen daw. Magbasa tayo kusog. Ready? Begin. For through Him, we both have access by one Spirit unto the Father. Pinaagi ka niya. Pinaagi kang kinsa? Kang Jesucristo. For through Jesus, for through Him, we both have access by one Spirit unto who? Unto the Father. Kung dili tungod kay Ginoong Jesucristo, kung dili tungod sa iyang kamatayon, paglubong, o iyang pagkabanhaw, wala gyud tayo madawat nga access sa Diyos. We cannot go unto the Father. We cannot enter heaven. We cannot enter the Holy of Holies in heaven, may gala, and approach God for our needs. Kaya nga naman, walay nagbayad sa atong sala. Kaya ang Diyos dili mag-istorya sa tao. Ang Diyos dili matubang sa tao. Ang Diyos may gala mutabon sa yang nawong diya sa tao, kaya ang tao makasasala. So si Jesus Christ ang only remedy. Ang tambal. Si Jesus ang dalan. Si Jesus ang pultahan. Si Jesus ang pamaagi aron ng tao makasulod sa langit o magkaroon og katungod nga musulod sa Holy of Holies, mangayog tabang sa Diyos Amahan. Si Jesus Christ. Amen? So what are the requirements? Before natin nitapuson, what are the requirements of
having access to God. Number 1, well, duha may gala, actually duha ang requirements salvation and sanctification. Ang una, salvation. Ngano gani dapat ang tao maluwas siya una? Kay sama sa itong gibasa sa John chapter 9 verse number 31 kaganina, God will not hear sinners. You know what? Kung ang sinner mag-ampo siya mga higala, Lord, tabangi ko aning problema na. Did you know nga ang Diyos dili maminaw na? Hello? Ang prayer nga dunggon sa Diyos, ang prayer nga maghinulsol siya sa iyang sala, ang prayer nga maluwas siya. Mao na siya. Ug human nga maluwas siya, pwede siya mag-ask, pwede siya mangayo sa Ginoo bisag unsa nga butang. Ngano man, naghatag na siya og access. Sa iyaha, sa Diyos. I-upload ko yung mga Biblia in Proverbs 15 verse number 29. Magbasa itong mga verse. Dali lang. Proverbs chapter 15 in verse number 29. Now, this is what the Bible, mga igsoon, says. In Proverbs chapter 15 in verse number 29. Nakita ninyo diyaw? The Lord is far from the wicked, but He heareth the prayer of the righteous. Amen? Ang Ginoo kuno, layo kuno siya sa mga dautan, sa mga makasasala. Apan, ginadungog niya ang pagampo sa matarong. Kinsa ang gideclare nga matarong? Ang katong mga tao nga gabutang sa ilahang pagtuo diha kay Ginoo Kristo. Katong mga tao nga naluwas, dunggon ni sa Dios ang ilang mga pagampo. Pero ang tao pag di pa siya luwas, agoy noy, dili siya dunggon kay layo ang Ginoo sa ilaha. Isaiah chapter 57, usang giyon sa Bible, let's go there. Isaiah chapter number 57 and verse number 21. Isaiah chapter number 57 and verse number 21. Ang pulong sa Diyos, ang sulti din sa ito may gala. In verse number 21, there is no peace, saith my God, to the wicked. Kita niyo na, walay peace. Diya sa dautan. Nagingon ang Diyos. So kita kaniadto sa di pata save, wa pud kita ikalina uban sa Dios. Kano sa ang higayon sa atong kinabuhi nga nakabaton ta og kalina uban sa Dios. Katong adlaw sa atong kinabuhi nga kita mitugyan sa atoang pagtuo kay Ginoong Hesukristo. Amen? Sa iyang gibuhat niya, ning tuo ta nga ang iyang kamatayon, ang iyang pagalubong, iyang pagabanhaw, enough na para sa ato nga kita malangit, mahugasan na itong sala, o makasulod ta sa langit. Amen? Mo na ang Bible, nagsuti siya may gala, Romans 5:1, therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Pero para sa mga tao nga dili luwas, walay peace. Walay peace. Gubot, samok, ang iyahang relasyon sa Diyos. Kaya way relasyon, kaaway siya sa Diyos. Amen? So, ang unang requirement may gala, para ang tao magkaroon siya og right to enter and right to, to approach God, the Father, is salvation. Salvation. Ikaduha is, pag ang tao saved na, ang another requirement is sanctification. Kaya kaya balo may gala, the moment ang person must save, na ay relationship nga ma-forma. Amen? So, ang i-maintain karon sa tao nga naanay relationship diya sa Diyos, ang iyahang sanctification. And what is sanctification? Sanctification is holy living. Pagkinabuhi nga balaan. Mao na ang i-maintain. Kaya nga naman may gala, your relationship may not be broken, but your fellowship maapektuhan. Ang imong fellowship sa Diyos Amahan, maapektuhan siya kung ikaw magbuhat kag mga sala. Okay? Kaya ang Bible nagsulti siya sa gisulat ni David, if I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear me. So, ang pamina mo may gala, ang mga unsaved, wala sila kanang privilege nga
makuha nila ang Ginoo, may approach sila, makasulod sila sa throne of grace, makapangayo sila hinabang sa Ginoo para sila mga needs nila. Wala pa sila ana mga igsoon. Ang ilang gikinahanglan salvation sa na kung kana mga igala mabuhat na sa usa ka tawo, maluwas ng tao, ang sunod nga i-maintain sa tao ang pagkinabuhi nga balaan. Kay ngano man dili tuod maputol o mawala ang imong relasyon sa Dios, pero ang sala maupoy makadaot sa imuhang fellowship sa Ginoo. So kung maghipos ka og sala diha sa imuhang kinabuhi, then dili na pud ka dunggon sa Dios because we need to remember ang atong Dios balaan. And God said, "Be ye holy in all manner of conversation, because," sama sa gigong sa pulong sa Diyos, "Be ye holy, for I am holy." Amen? So kung ma-maintain nimo ang holy living, ang pagkinabuhing abalaan, mga igala, ma-enjoy nimo ang imuhang pakigdait sa Diyos, ang imong pakiguban sa Ginoo, and whatever you need, pag imuha nang ihatag o dalhon diya sa throne of grace, God, rest assured, dawato na sa Ginoo, dunggon ka na sa Ginoo. I-abrin yung mga Bible dali lang. Let's go quickly, may gala, in Psalm chapter number 65 in verse number 4. Kani maguna dapat ato masabtan may gala, Psalm chapter number 65 in verse number 4. Let's go quickly. Psalm chapter number 65 in verse number 4. The Bible says in verse number 4, "Blessed, bulahan ko no ang tao nga gipili, and causes to approach unto thee, that he may dwell in thy courts. We shall be satisfied with the goodness of thy house, tanawa, even of thy holy temple." So ang temple sa Diyos is holy. So pag ikaw di ako musulod ta diya sa throne of grace, we need to remember that the throne of grace is holy. Dili ka pwede mga igala musulod sa throne of grace na kay bitbit nga sala. Amen. Dili ka pasudlon mga igsoon. Hello? Kay nga naman, ang sala hugaw man na. Ang sala dili man na pleasing sa mata sa Ginoo mga igsoon. So kinahanglan before ta nga mangayo sa Dios, we need to make sure cleanse una ang atoang heart nato sa sala. Gikan sa sala. Amen. Magpalimpyo ta una sa Ginoo. Mangayo tadan sa Ginoo pasaylo. Let's ask the Lord, "Lord, please purify my heart. Cleanse me, O God, from my sin." Dili na ako itago ang akong sala sa imong tubangan. Ginoo, ako i-acknowledge ang akong mga nabuhat nga di maayo sa imong tubangan, Lord. Please forgive me, cleanse me, and make me worthy to enter into your throne of grace. Amen? Kay dili gusto ang Diyos musulod ang iyang mga anak diha sa throne of grace nga hugaw. Kay ang templo sa Diyos balaan. Unya kung kita may gala musulod ta sa presence sa Diyos, ang Diyos biya wala siya sa holy place, naa siya sa holy of holies. Nga kaniadto ang high priest lang ang allowed nga makasulod. Pero karon sa atong panahon tungod sa gibuhat sa atong Ginoo Kristo, any person nga nagbutang sa iyang faith kay Jesus Christ is allowed na nga musulod diya sa holy of holies. But we need to make sure nga pag musulod ta sa holy of holies, walay sala sa atuang kinabuhi. Kung may sala, unsay dapat buhaton nato. Let's take action of it, mga igsoon. And the Bible commanded us, if we confess our sin, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Amen? Musulod ka sa Holy of Holies nga limpyo. Amen? That's why kanang uban nga Christian may gala, hesitant sila nga muduol diya sa Ginoo. It is because kay balo sila na sila'y ginadala nga sala sa ilang kinabuhi. Sin will destroy our fellowship to God. Mo na nga di gyud ta. Di gyud ta mga igala magbitbit og sala sa atong kinabuhi. I-maintain nato ang pure life, i-maintain nato ang holy living, ang pagkinabuhi nga balaan. Amen? Because the temple of God is holy. Romans chapter 12 verse 1. Quickly, let's go there. Romans chapter 12 in verse number 1. Ang pulong sa Diyos
Nagingon diri sa atua, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, tanaw sunod, that ye present your bodies a living sacrifice. What's the next word? Holy. Present your body, not just a living sacrifice, but holy. Amen. Acceptable unto God. Meaning, sigurohon nato nga ang atong life, in and out, lawas, ang atong espiritu mga higala, acceptable siya sa Ginoo. Nga naman, musulod ta diya sa Holy of Holies. We will enter into the presence of God. The reason nga nung naiuban, di nila makita o mabati ang presence sa Ginoo because of sin in their lives. Worldliness, impurities, immorality, anything may gala, that displeases God. Kinahanglan na siya isalikway aron nga ma-enjoy nimo ang imuhang fellowship sa Ginoo. Ihabi niyo mga Bible in Psalm chapter number 66 in verse number 18. Let's go there. Psalm chapter number 66 in verse number 18. Psalm chapter number 66 in verse number 18. And yun na ang gingon sa pulong sa Diyos may gala. Magbasa ta ninyo tanan in Psalm chapter number 66 in verse number 18. Nana mo diha? Ang pulong sa Diyos ang gingon di sa to may gala. Basa tanan, ready begin. If I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear me. Kisa nagstoryani si David. Si David anak siya sa Ginoo. Even David Mahigala himself na recognize niya Mahigala, kung ako may sala sa ako ang kinabuhi, dili ko dunggon sa Ginoo. Amen. Because sin and iniquity separate us from God. Because He is holy. Amen. Kita dapat tud magpakabalaan ta mga higala. Tanawin niyo 1 John chapter 1 verse 5. 1 John chapter 1 verse 5 to 7. Let's go quickly. 1 John chapter 1 in verses 5 to 7. Iyon na ang mabasa nato sa pulong sa Diyos. This then is the message which we have heard of Him and declare unto you that God is light and in Him is no darkness at all. If we say that we have fellowship with Him and walk in darkness, we lie and do not the truth. Verse 7, but if we walk in the light, as He is in the light, we have fellowship one with another, and the blood of Jesus Christ, His Son, cleanseth us from all sin. Amen? Para may fellowship, maayo ang pakiguban nato sa Diyos, no? Para kita magkaroon ka ng boldness na musulod sa throne of grace, importante, limpyo ang atuang kasing-kasing. 1 Peter chapter 3 verse 12. Let's go there. 1 Peter chapter 3 verse 12. Okay pa mo? 1 Peter chapter 3 and verse number 12. Tanawan niyo ang pulong sa Diyos. Gingon din himang higala sa 1 Peter chapter 3 and verse number 12. For the eyes of the Lord are over the righteous, and His ears, kanang importante, and His ears are open unto their prayers. But the face of the Lord is against them that do evil. Ang dagway sa Ginoo, batok siya sa mga gabuhat ug dautan. Pero ang iyang mga dalunggan naa diha sa mga matarong. You see the difference? Sa 1 Peter chapter 3 verse 12, nabasa nato din mga igsoon, His ears are open unto their prayers. Okay? For the eyes of the Lord are over the righteous, and His ears are open unto their prayers. Sa John chapter 9 verse number 31, dayon ang Bible na, ang Diyos dili siya mudungog sa mga makasasala. Amen? So ang tao nga dili save, dili dunggon sa Ginoo. Ang tao nga save, pero nagpakasala, dili po dunggon sa Ginoo. Amen. Pag may sala, na-recognize mo ang sala, di sa imong kinabuhi, make sure magpalimpyo ka sa Ginoo. Confess your sin, acknowledge your sin, and ask God for His mercy, and ask God to forgive you and to cleanse you. Aron atubangon ka sa Diyos. Aron dunggon ka sa Ginoo, paminawon niya ang imong petisyon, ang imong prayer nimo. So pag mabuhat ni sa usa ka tawo salvation and sanctification, then that person will have the blessing of supplication and petition. Naa na dayoy. Siya ay kanang access nga kung naa siya need, mangayo siya sa Ginoo. Nga naman anak na siya sa Dios. Amen? Pareha atong anak mahigala sa presidente.
To kay anak siya, anytime, manawag siya may gala sa iyang papa nga presidente, anytime, pwede siya muadto dito sa opisina sa iyang amahan. Kaya nga naman, anak siya. Pero pag dili anak, may galaw niya, wa kang ipatawag sa presidente, wala kay katungod, nga anytime, sa imong gusto nimo, muadto ka dito sa Malacanang, unya musulod ka sa opisina sa presidente, unya magkuan ka makig-appoint ka sa iyaha. Kay dili ka anak, wala kayong nana nga privilege. Ang mga naay privilege katulang mga anak sa Ginoo, pero pag anak ta sa Ginoo siguruhon nato nga limpyo ang ato ang Christian life. Aron may petition kita. Last verse mga gala, iabi ni mga Bible, 1 John chapter 5 verse number 15. 1 John chapter 5 in verse number 15. Ang pulong sa Ginoo nagsulti di sa ato in 1 John chapter 5 in verse number 15. Nana mo diha? 1 John chapter 5 in verse number 15. Kung nana, say amen. The Bible says, and if we know that He hear us. Kano sa kita masayod nga kita gidungog sa Ginoo? Pag kita nangumpisal na ta, nagsugid na ta sa Ginoo sa itong mga sala. O nangayon na ta sa Ginoo pasaylo para sa itong mga sala. Kung ikaw may sala pang ginatago o nakay sala pang nga ginadala, mudaretso lang kag sulod sa throne of grace, unya mangayo ka sa Ginoo para sa imong need. You know nga ikaw wa ka ginungog sa Ginoo. You know nga kanay imong prayer wa na mga igala gidawat sa Ginoo, di na tubagon sa Ginoo. Kay nga naman, napay sala. Ang sala mao'y hinungdan nga di ka paminawon sa Ginoo. Pero kung ikaw limpyo na sa imong heart, imong mind, imong soul, limpyo ka na, if we know that He hear us, tanawang sunod, whatsoever we ask, we know that we have the petitions that we desired of Him. Amen? Kay baluta nga gidungog sa Ginoo ang atong mga request nato. Muna ganina nagampo ko di ka ganina. Sawa pa na ako giampo ang katong naay mga sakit. Sawa pa na ako giampo ang atong simbahan. Sawa pa na ako giampo ang katong mga new converts nga mag-grow, katong mga bagong nga na-save sa atong simbahan. Sawa pa na ako giampo ang atong upcoming nga mga events, ang atong building project, atong mga commitments, ang blessing sa Ginoo para sa atong kinabuhi, good health, safety, protection, migala. Nangayo ko nagpasaylo sa Ginoo sa akong mga sala. Ug akong one by one mention ang akong mga sala atubangan sa Ginoo, nagpaubos ko ug nangay kog kaluoy sa Ginoo, nagpalimpyo ko sa Ginoo sa akong kasing-kasing because I want that when I pray ginadpaminaw ko sa Ginoo. Nga gaistorya ko siya ning nagatubang siya sa kuha. Wala siya nga nagtalikod sa kuha. Amen. Ingon na ang buhaton nato mga higala. So that's the blessing of having access to God. Pero para ang tao magkaroon og approach diya sa Dios, kinahanglan og dapat maluwas ang tao, o kung maluwas ang tao, i-maintain niya ang sanctification pag kinabuhi nga balaan. Aron may petition, may supplication, kita dunggon ta sa Ginoo. Amen? Let's bow our heads and let's close our eyes. Let's bow our heads and let's close our eyes. Karon mga higala, sa imo sa imong personal nga kinabuhi, mangutana ko, are you saved na ba? Are you saved na ba? Naa na ba kay Ginoong naa ba si Ginoong Hesukristo diha sa imong kasing-kasing? Gidawat na ba nimo siya? Naa na ba kay relationship diha uban sa Dios Amahan? Imo na bang gi-surrender ang imong kinabuhi diha sa Ginoo? Imo na ba mga higala gibutang imo ang pagtuo sa finished work ni Jesus Christ? Si Jesus Christ ang dalan padulong sa Amahan. Kung ang tao dili moagi kay Jesus Christ, wala siya'y dalan nga siya magkaroon siya og kanang access sa Dios. Si Jesus Christ ang dalan. O kung ikaw basin luwas ka na, anak na ka sa Ginoo, gi-maintain ba nimo mga higala ang pagkinabuhi nga balaan? Limpyo ba imo ang kasing-kasing?
Or naa ba kay sala nga ginabitbit? Naa ba kay sala nga ginahigugma? Naa ba kay sala nga ginadala o ginatago? As long as kana nga sala naa sa imong kinabuhi, dili ka dunggon sa Dios. Dili niya paminawon ang imong mga prayers, ang imong mga needs. Kay ang Dios dili mo dungog og makasasala. Pangayo o nagpasaylo sa Ginoo, palimpyo una sa Ginoo, ask God to cleanse you from your sin. And then, pangayo sa Ginoo sa imong need. Father God, thank you sa mensahe. Thank you, Lord, for teaching us tonight about access to you. Salamat, Lord, nga kini usa kini ka blessing nga gihatag nimo para sa tanan nga mibutang sa ilang faith sa imong anak nga si Ginoong Hesukristo. Kay dili tanang nga mga tao di sa kalibutan adunay ingon ani nga privilege, but Lord katulang mga nagsalig sa gibuhat ni Ginoong Hesukristo para sa ilang kalag. Father God, salamat kay nakaangkon nami sa kaluwasan. Kay amo nang gibutang amo ang pagtuo diha kay Ginoong Hesukristo. We know that Jesus died for our sins. He was buried and He buried our sins and He rose again. Pero sa dihang nabanhaw siya, wa nay sala nga iyang ginadala pa, ginapasan kay iya kanang gilubong. And Lord, nahimo ming partaker sa iyaha Ginoo nga kinabuhi, Lord God, because gibutang namo ang amo ang faith diha sa iyaha. We truly believe that only Jesus saved. Siya lang ang makaluwas sa mong kalag, siya lang ang magdala sa mong kalag sa langit. And Lord, salamat Ginoo nga karon Lord, save nami, nahimo nami mga anak nimo, ikaw amahan ka na namo. Thank you Lord God for giving us this wonderful privilege nga pwede nami musulod diha sa throne of grace tungod sa gibuhat sa mong Ginoong Hesukristo. Thank you so much Lord ani nga access Ginoo. But Lord, tabang niya imong makatawhan diri. Lord, ikaw ang nakakita sa among kinabuhi. Ikaw ang nakakita, Lord, sa mga binuhatan sa imong makatawhan diri. Maybe, Lord, na mga nagsimba diri or na mga nagadungog sa imong pulong, Lord, nga naa sila ginabitbit o ginadala o ginatago nga sala sa ilang kinabuhi. And that affects the relationship to you, Father. Lord, please, tabangi sila Ginoong Diyos. Dili nila higugmaon, dili nila kuptan, dili nila itago, dili nila, Lord God, gunita ng sala. But Lord, ilang isalikway ka na. Lord, nga tanggalo nila ka na sa ilang kinabuhi, Lord God. I pray, Lord God, tabangi imo mga katawhan diri, Lord, nga ma-maintain nila ang pagkinabuhi nga ang balaan so they can enjoy their fellowship with you. Lord, whatever the need of your people tonight, Lord, please tagbua tanan ang ilang mga spiritual need. I pray this in Jesus' name. Pwede tayo ninyo magtindog mga higala, dali lang. Pwede tayo ninyo magtindog. And karon ba no, musulod ta sa throne of grace. Musulod ta sa throne of grace. Base na kay pangayoon sa Ginoo karong gabi. But before na kay pangayoon sa Ginoo, examine first your life. Basin na isala. Basin na isala sa imong hunahuna. Basin na isala sa imong kasing-kasing. Basin na isala sa imong kinabuhi. Basin na kay tinaguan. Basin na kay sikreto. I do not know. Ikaw lang ang nahibaluan na ug ang Dios. But ang Dios kay balo siya, nakakita siya sa atuang kinabuhi. Let's make sure, may gala, that we are clean before God. O mangayo ta sa Ginoo blessing, and before ta mangayo sa Ginoo sa atong petition, ask God to cleanse us and to forgive us of our sins. Will you do that tonight? Pwede ka mag-anhid sa altar, pwede ka magpasalamat nga giluwas ka sa Ginoo, o tungod ana nga kaluwasan, remember, tungod ana nga salvation, that brings you to heaven. And that gives you access to God the Father. Pwede ka mag-ampo, pwede ka mag-ani sa altar, pwede ka makigstorya sa imong langitong amahan, pwede ka mag-ampo mga higala. But make sure, mga iuna pasaylo sa Ginoo. Know your sin. Recognize your sin. Remember your sin. Unsa na nga sala, remember unsa ka na nga sala. Pangayo sa Ginoo pasaylo mga higala. Kay kana nga sala maunay gababag, no? Kanang sala maunay magbabag sa imuhang fellowship sa Ginoo. Mao gyud nay magbabag sa imong pag-approach sa Ginoo sa iyang throne of grace. Make sure nga magpalimpyo ka sa Ginoo, mangay ka pasaylo sa Ginoo. And then unsa imong petition diha nimo paabot na dayon sa Ginoo.
our access to God gave us the privilege to approach God of our requests.